Hello guys! Welcome ulit sa ating panibagong video tutorial. So sa video na ito guys is very quick lang tong video tutorial na to kasi yung i-discuss ko lang is kung paano tayo mag-sign in or mag-sign up sa Notion using our existing Gmail accounts. Okay? So kung meron kayong Gmail accounts, much better kasi mas madali lang mag-login kung meron na. Okay? So first is i-click natin yung login. And then after mo i-click yung login is yung lalabas is ito. So, may login options kung gusto mo bang mag-login with Google, with Apple, or single sign-on. Okay? Pwede ka rin mag-provide ng email address. Pero for me, much better na gamitin natin yung mga existing Gmail accounts natin. Okay? Kasi yun yung normally na mas madaling gawin when we sign in or sign up to any platforms, 'di ba? So, continue tayo with Google. Yung pinili kong email guys, is yung incognito creations ko na email. Okay? Kasi kung member kayo dun sa free elements ko guys, yung may mga elements, backgrounds, na Notion, is yung ginamit ko na email doon is yung work email ko. So dito, yung ginamit ko is yung sa page ko na Incognito Creations. Kasi yun nga, gusto ko magsimula tayo from the start. Okay? Para malaman talaga natin kung paano mag-login or mag-create ng account sa Notion. Okay? May tatlong options dito. So, sabi dito is, how do you want to use Notion? Okay? So, may tatlong option for my team, for personal use, or for school. So, I suggest na yung piliin na lang natin dito is for personal use kasi yun nga, yung purpose natin dito sa Notion is to create our own workspace. Okay? Hindi ko pa na-try kung ano yung nasa loob ng team at saka school, pero yun nga, for now, dito muna tayo sa personal use. Okay? So, click lang natin to and then continue. And then may lalabas ulit dito na another question na what's on your mind? Okay? Select as many as you want. Pwede mo tong i-skip. Pero for me, I suggest na pumili kayo dito ng isa or dalawa. Kasi yung purpose kasi nito guys is para makilala tayo ni Notion bago tayo magsimula. Okay? Kasi nabibigyan natin si Notion ng idea kung ano yung purpose natin kung bakit nag-create tayo ng account sa platform nila. 'Di ba? So, for me, kung ako yung pipili, I'll choose personal finance, to-do list, site or blog, books and media, uh, project tracking, then yun lang. So, continue na natin. The moment na makapasok tayo sa Notion guys, is ang una na bubungad sa atin is yung getting started na page. Okay? So, obvious na yung nandito sa getting started is naka-enumerate dito yung mga basic na pwede natin gawin sa Notion. Okay? So, nakalagay dito is getting started. Welcome to Notion. Here are the basics. Yung first is click anywhere and just start typing. Okay, let's say mag-click tayo dito sa baba and then type ako dito ng hello there. Okay? So, ganyan. So, pangalawa, hit slash to see all the types of content you can add, headers, videos, subpages, or etc. Okay? So, click down natin yung slash. And then, may lalabas na kung ano yung type of content na gusto mong i-add. Gusto mo bang mag-add ng text, page, to-do list, heading, may tatlong klase ng heading kasi dito eh. May big section, medium section, small section heading, may table, bulleted list, and marami pang iba. Okay? So next dito sa list is highlight any text and use the menu that pops up to style your writing however you like. Okay? So sabi dito is highlight any text. Okay? Let's say highlight natin tong hello there. And ang sabi is may magpa-pop up na menu. And ito yun. So, okay, may nakalagay dito na explain, ask AI, comment, suggest edits, may turn into, so since naka-text to siya, so pwede natin siyang ma-change into other type of content. Okay, so since naka-text ito, so pwede natin siyang i-change into heading 1, so lalaki siya. So pwede rin natin i-change into bulleted text. So, ganyan mangyayari. Okay? So, pwede natin siyang ma-change here sa part na to. So, another thing is yung bold and then yung italic, underline, strike through,
may mark as code din dito, may mark as equation, and then may add link, okay? So yung maganda dito guys, yun yung sinasabi ko sa inyo na kapag gagawa tayo ng Notion page and then gusto mo mag-organize dito ng mga templates natin, pwede mo siyang ma-organize by typing text, 'di ba? So let's say type ka lang dito ng template 1. Ganyan lang. Or template 1 link. Kasi ganyan. So highlight natin siya and then hanap tayo ng link na Canva link. Any Canva link template na pwede nating ma-add dito sa text natin. So, highlight natin yan. Nakapag-copy na ako ng link ha. And then, click natin yung add link. And then, paste natin dito yung link. Okay? And then, click mo lang. Link to web page. And then, automatic na parang meron na siyang hyperlink dito na magdedirect sa atin dun sa Canva template na inattach ko dito sa text na to. And then, another one is yung ito text color, pwede natin i-change yung text color. Like for example, i-change natin into green. Ayan, mati-change na siya. Pwede din natin i-change yung background color. For example, i-change natin siya into purple. So, ayan. Na-change na siya, guys. So, marami pang options dito like delete, duplicate, copy link to block. Marami pang iba dito, guys. Next tayo is so itong part na to, yung parang 6 dots. See the 6 dots to the left of this checkbox and hover. Click and drag to move this one. So, kung i-hover natin dito sa part na to sa left side is may makikita tayong mga 6 dots. So, ang sabi dito is i-click natin. Okay, click natin and then drag natin para ma-move natin yung line. Okay? So, drag natin siya pataas. And then, yan. Naka-move na siya. So, okay. Next is click plus new page at the top of your sidebar to add a new page. So, ang sabi dito, click plus new page. Okay, so I think ito yung sinasabi niya. Hindi naman siya naka-plus sign, pero ito siya. Okay, so kung i-click natin to, automatic is mag-create siya ng another page. Okay, so makikita naman natin dito banda na may nakalagay to new page. So, pwede ka mag-create ng kahit ano. Okay, like, my templates, ganyan. So, and then, so on, ganyan, type ka lang, and then mag-add ka lang ng kahit anong type of content yung mga sinabi ko sa inyo kanina na parang gusto mong, like for example, gusto mong gawin tong bullet, ganyan. So, kayo na bahala kung gusto niyo mag-start from scratch. Okay? So, balik tayo dito sa getting started. So, ang next dito is click calendar in your sidebar to manage your time and work together. Notion's calendar app is integrated and sync with all your Google Calendar events. So, yun yung isa sa pinaka nagustuhan ko dito sa Notion, guys, is may nakalagay dito na calendar and then pwede natin siyang i-connect dun sa Google Calendar natin. In other words, may mga pending kang trabaho is nano-notify tayo ni Google Calendar na meron tayong mga pending na need natin trabahuin na nandun sa to-do list natin sa Notion. Okay? So, yun yung maganda kasi nakikip on track tayo with the help of the Notion calendar as well. Okay? So, next is ito. Highlight Alan Kay's name and ask AI to explain who Notion's favorite artist is. So, okay, copy natin to. Okay, copy. And then, i-highlight natin tong Alan Kay. Kasi sabi dito, highlight Alan Kay's name and ask AI. Okay, so click natin tong ask AI. And then, ipipaste natin to dito yung question yung explain who Notion's favorite scientist is. And then, click lang natin tong blue button na to. And then, nag-iisip na si Notion AI. And then here, may mga explanation na si Notion AI na magsasabi na there's no specific information about Notion's favorite artist. The name Alan Kay is mentioned in selection but without any additional context about this relation to Notion. So parang ina-explain din dito na Alan Kay is a renowned computer scientist. So parang ina-explain niya. Okay, so 'di ba? Aside from having our own personal workspace is parang meron din tayong sariling like dictionary or parang sariling Google or sariling chat GPT sa loob ng workspace natin. Okay, so sa loob ng Notion natin. Okay, next is click templates in your sidebar to get
started with pre-built pages, okay? So, dito sa banda na 'to is may nakalagay dito na template. So, click natin 'yan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys is free si Notion. Marami siyang templates na free na pwede nating magamit, walang bayad, okay? So, nasa sa inyo na 'yan kung paano niyo siya i-modify. So, let's say for example, as a digital creator, so isa sa pinaka-important sa atin is for us to track our sales is we need to have our sales tracker, 'di ba? Search natin dito sales tracker and then maraming results si Notion na pwedeng ibigay sa atin for us to use it for free. Meron din naman mga templates dito na need ng bayad. Just like for example, ito, may $49, may $10 din. So, meron din namang free, okay? So, utilize na lang natin dito yung mga free. Nasa sa atin na kung paano natin siya i-modify, paano natin siya i-arrange, paano natin siya pagandahin, and so on. Okay? And then aside from that, meron din tayo ditong to-do list. Like to-do list. Ah, so ayan. So most of the templates dito na binigay is mga free. So talagang sulit talaga si Notion kasi nagbibigay na siya ng mga free templates na pwede nating magamit on the spot. Okay, so kung gusto mo din naman gumawa from scratch, pwede din naman kasi yung sinabi ko kanina na mag-create ka dito sa banda na to, create new page and then gumawa ka from scratch. Add ka lang ng mga elements doon, ng mga type of content doon. And then ikaw na bahala magkulay-kulay and arrange ng naaayon sa personality mo, 'di ba? So, sa mga next videos ko is syempre ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng sales tracker, paano gumawa ng mga product costing calculator, paano gumawa ng to-do list, template, paano gumawa ng iba't ibang templates na relevant or magagamit natin as digital creator. Okay? So, balik tayo dito sa getting started. So, here, my last part dito na this is a toggle block. Click the little triangle to see a few useful links. Okay? So, yung sinasabi dito is yung little triangle daw. So, kung i-click natin to is may mga useful links na binibigay si Notion for us to click for more informations about Notion. Okay? So, nandito, meron templates. Napuntahan na natin to kanina. Dito banda. Meron din ditong help page in Notion. Meron ding guides. And then, yung kanina na calendar. And then, marami pang iba, guys. Like, we just need to, like, explore lang. So, yun lang. Since yung video na to is about, ano lang talaga, yung parang how to sign in and sign up. So, sa mga susunod na videos, ituturo ko sa inyo kung paano na gumawa ng mga templates, okay? Para makapag-start na kayo makapag-organize ng mga templates nyo. And I hope na meron kayong natutunan sa video na to and aabangan ko kayo ulit sa susunod na video.